And hello, what is up? Nagbabalik po ang Rilambutanan Podcast. Nandito pa rin kami, Same. Dion, Jiro, and Joe up Hell here yeah. on the second Triple episode J. kami ng dalawang buwan. Grabe no? It's been 2 months since the last episode. Yes. Grabe. Oo. Ang daming naganap sa buhay natin since the first episode. Grabe. Napakadami. Legit. Hindi ko ma-explain. It's like a roller coaster of emotion. Kumbaga. Nag-relax Well, po kami. For me, I want to start things off by saying talaga na ever since the first episode, nanalo si Jiro ng championship sa singing contest ng Strand nila, guys. Yes. Palakpakan! Yes. Champion! Palakpakan naman dyan! Yes. Champion yan, guys! Thank you for the support. Sige. Start natin dito. Like, what was your experience there, Jiro? Kasi I know your passion in singing din as well. And Ayun. I know naman your effort and all. So, ano yung na-experience mo nun? Nung una talaga, dapat kasi talaga, ang papasukan ko nun is, Santinig. Ay, oo. Kasi balak talaga natin yun eh. Magsasantinig talaga tayo eh, di ba? Pero yun, nung nalaman kong merong, competition ng singing sa bawat strand, dun ako nag-go. Kasi nga, mas gusto ko nang makikipag-compete ako sa ibang strand, lalo na yung HE. Hindi siya Competitive ka eh. Oo. Competitive. And syempre, kapag kung saan ako, di ba? Parang ko. Then yun, nagsimula yun sa audition. Nung unang audition, kami, tawag dito. Nung unang audition, kinakabahan ako nun. Sobra as in, kasi hindi ako nakapaghanda. Tapos, parang yung boses ko nun is malat-malat pa. Hindi pa siya, medyo paos siya. Paano yung Medyo malat? paos. Paano daw yung malat? Paano daw yung malat? Di ko siya kayang mag-falsetto ng dire-diretso ganun. Oo. Hindi, paano mo na yung malat? Paano mo na yung malat? Paano mo na yung malat? Ano yung malit? Paano naman? Parang ganun. Oo, ganun ako. Tapos yun, syempre yun, di ako nakapaghanda, -1 ko, on time ko lang din download. Tapos yun, may, yung friend ko nun, dapat kasi magkaiba kami ng kakantahin. Then yun, may second choice siya. Tapos yung second choice niya, since wala akong maisip na ibang kanta, ang ginawa ko, ayun yung kinanta ko. Ayun. Pagdating ng audition, yun, di nakakanta ko. Yung akala ko, lahat sila magaganda yung boses, men. Pag-audition ko, parang pinagtripan lang nila. Tawan-tawa ako. Oo. Tawan-tawa ako sa kanilang lahat nun kasi alam mo yung pag magbibideo okay sa mga kanto-kanto. Parang ganun lang yung nangyari. So yun, parang nawala talaga yung kaba ko nun. Tapos nung time ko na, yun na, papansin na ako. It's time to shine na. Nagpapansin. Ano kinanta mo? Ano audition piece mo? Yung pinang-audition na kanta ko, yung English, life puzzle. Tapos yung Tagalog ko, ikaw nga. Ayun. Siyempre, Dalawa? kinulot. Oo. Isang English, isang Tagalog. Ganun pala. Full song yun? Ha? Oo. Hala? Hirap nun. Tapos, siyempre yun. Ay, wait. Ano yun? Ayan na si electric fan. Patay. Electric fan. Ayan na tayo. Ayun. Tapos yun, Well, sige, ikaw muna. After mo may kwento din ako. Sige. Yun, kinantang ko siya. Kinulot-kulot ko yung boses ko. Putang ina. Hindi lang buhok yung kulot eh, pati yung boses eh. Then, yun. Nagtuloy-tuloy na nung naayos na yung papel dun sa mga sa mga pinaka-contestant talaga ng competition.
nagtuloy-tuloy na agad kami. Di naman talaga namin ata mabubuo yun kung walang tulong ng mga ng mga college. Kasi ang gagaling talaga ng boses. Tinulungan kayo ng college? Ang mentor namin nun si THM, yung may pinakamagandang kinanta sa buong founding anniversary. Uy ba? Kasi sila lang din yung champion nung mga nakaraan taon eh. So parang lahat yun nagsama-sama tapos tinulungan kami. Apakaangas. Uy ba? Angas nun, tangi. Parang alam Great ko yung lang. yung mga iba't ibang generation inano. Kaya pala nanalo kayo eh. Hindi, inaasar nga kami ng ibang strand eh. Si Sir di ba nga si Sir sino nga tawagin? Si Ruben, inaasar kami. Parang hindi daw singing yung ginagawa namin, para daw choir. Pero yun. Pero Kasi kayo nga, nanalo. diba? In the end, kayo nanalo. That's the thing. Oo. Yung blending namin, di ba, pang choir talaga. Parang pansantini. Yung harmony nyo. Oo. Kaya yun. In the end, nanalo pa rin. Siyempre, grabe yung efforts namin dun. Di ba hindi ako naka-attend ng ComSelect ng 1 week? Oo, kasi puro kayo practice nun. Pause na pause ka na nga dun eh. Yun. Maayos naman. Tapos, di ba after nyo manalo nag-perform ulit kayo sa Mr. and Miss Lycean, tama ba? Intermission. Gabi yun eh, no? Like, Oo. hanggang gabi kayo dun eh. Ito, si G yun din. Nandun din siya nung gabi na yun. Ako wala ako nun. Like, 2:00 na ako nakauwi. Grabe yung event na yun. Ako din. Same tayo. Pareho kami niyan eh. Sabay ata tayo umuwi nun, di ba? Hindi. Nauna ako umuwi. Kasi nga, nauna ako umuwi. Tapos sunod ka. Pero same lang ng time, mga 2. Oo. Same lang ng arrival. Then yun. Yung experience ko naman dun sa may Mr. and Miss Lycean is talaga. Tawag dito, ang nangyari kasi nun, late na sa amin in-announce na may performance kami. So, yung isa namin na nanggaling pa siyang Cavite is hindi siya nakaabot. I mean, nasa San Pedro na siya. Tapos magpe-perform na kami. So, hindi siya nakaabot nun. Ayun. Kaya napansin mo, di ba, 4 lang kami nung Oo. So, kailangan yung yung mag-cover. Sino nag-cover up nung isa? Yung isang babae kasi yung isa babae na wala eh. So pinaltan, naging lead vocal na siya. Yung lead vocal ba namin yun nawala na. So yun, minadali lang siya. Tapos alam tawag dito ng competition pala, nag-away kami ng girlfriend ko nun. Oo. Ito na yung totoong relapse. Ito na guys. Pumapasok na tayo sa relapse. We're heading there. It's all coming full circle. Sige, tuloy mo. Ayan. Ba't kayo nag-away? Ang nangyari na nga nun is magpe-perform na dapat ako. And siya nun, ewan ko, parang wala ata siya sa mood nun na tas yan, ang cold niya sa akin nun. Then, nung una, yung alam mo yung mga chat na tipid? Mga ganun. Tipid chat? Walang ya. Yung diba, mapapa-overthink ka talaga. Oo. Alam mo yung vibe na yun kapag dumating yung ganun. Tapos yun, anong nangyari? Umurong ako nun, sabi ko, ayoko mag-perform. Ayoko na. Sir, tanggalin mo na ako, sir. Tapos yun, yun. Ayun yung mga time na tinatawag na kami. Tapos alam mo, nasan ako? Nasa CR ako nun. Nagre-relapse ako sa CR nun, gago. Iyak mo nakaupo ka dun sa Initoro, umagasang ka na lang. Nakaganyan ako nun. Nakaupo. Ay, hindi naman nakaupo. Imagine ko lang ya. Hindi nga ako natakot nun anong oras na gabi. Tapos, nandun ako sa cubicle. Nakaupo ako dun, putik. Nakaganyan ako. Naiyak-iyak ako. Sabi ko, ano bang nagawa kong mali? Pero kailan yan? Yung Mr. Mrs. din ba yan? Mr. Mrs.
Walang niya. After nun, ano, like, nagka-ayos ba kayo nun? Or hindi? Hindi, nag-sorry siya sa akin nun kasi sabi ko, nag-open up ako sa kanya, sabi ko, ayoko na mag-perform. Uwi na lang ako, sabi ko. Kasi di ko Tinakot. talaga kaya. Hindi ko naman siya tinakot. Parang nagsabi lang ako kasi nanghina talaga yung loob ko nun. Tapos yun, sabi niya, dahil ba dun sa dahil ba sa mga ganyan ko? Sabi niya. Tapos yun, nag-sorry siya. Hindi, ang ano Pero- dyan, was there a certain event na kailangan yung gawin that time na kailangan mo mag-perform? Ano? Meron bang kailangan kayo dapat sanang gagawin? Ah, Yun yung araw na magpe-perform ka. wala naman. Wala Parang naman. wala. So like, parang Oo. misunderstanding lang talaga siya. That's what Nagkaroon kami happened. misunderstanding. So, since nandyan tayo sa topic ng misunderstanding, syempre, hindi naman talaga may Syempre. iwasan yan eh. Mm. Hindi talaga may iwasan yan. Every second, every hour, every minute, there's Joke mo, always a possibility talaga Every na like color, magkaroon. every hue. Pero yun nga, like, when there's a misunderstanding, syempre, sasabayin mo rin with proper communication, di ba? Ayun nga. That's talk the di mo, thing. to your partner. di mo naman siya pwedeng sabayan ng vibe na kapag bad trip ka din. Hindi pwedeng ganun. Mm-mm. I mean, Hindi kailangan pwedeng ganon. Kasi communication at the end is of the day, kailangan mo talaga ibaba yung pride mo. Kahit Manunuwi. naiinis ka, kahit yamot na yamot ka, ano talaga, kailangan mo talaga babaan yan and kailangan mong kausapin ng maayos. You have to be the bigger man at the end of the day, walang ya. Tama. Manunuwi ka dun sa uli ang buhay. Oo. Ay, nako. May nangyari nga something sa akin recently. Like, I was opening up to her. Like, parang, I just wanted to tell you that I didn't like this and this bothered me. And then, at the end, ako yung nanunuyo. Kangina niya. Eh, ganito kasi, like, my special somewhere now is not like very vocal when it comes to these type of things. And I understand it naman. It's like, she's just not a vocal person. So, like, I'm fine with that. Pero, like, ako kasi, I need constant reassurance. I always need to be assured na parang, takot kasi ako yung, alam mo yung feeling na, hindi pa nga nangyayari kasi iniisip mo na. Natatakot ako na baka someday, hindi niya sinasabi sa akin kaso na-fall out na siya. That's like one of my worst fears. Kaya yung constant reassurance na sinasabi ko, napaka-importante sa akin yan. Pero natitiis ko naman, and then, ayun nga, inopen ko nga sa kanya na, ganun nga yung, ayun nga yung situation ko, and, like, parang, at the end, ako pa rin yung nagbibigay ng assurance. Like, alam mo yung, I mean, oo, ayun ang electric fan. Init na siya. At ngayon ay may nakikita Hindi ko na kaya, pre. Zero na kasama yung utility. Ay, nako, nawala tuloy ako. Pero, sige, tuloy ko. Ayun nga, like, parang, proper communication is always the key to all misunderstandings na magaganap in a relationship. Alam mo, lahat yan madadaan sa, tamang usapan eh. Umangusapan. Oh, eto, si Jiro. Oh, Omsim. Like, out of all the three of us, siguro si Jiro lang yung yung parang, from the last episode, sige, balik tayo sa last episode na pinag-usapan nga natin na nag-festival sila, di ba? Nag-festival kayo ni Adi. Oo. Eh di, fast forward tayo 2 months later, Jiro. Nasaan na kayo ngayon? Ayun. Hindi ko pa naman, ayun. So, hindi ko pa na-mention dito na naging girlfriend ko na siya. Hindi mo pa kami na-mention. Mention mo na, come on. So, yun. Nangyari is, pagtapos ng meet up na yan is, nagka-developan uli kami. Nagkaroon uli ng sobrang close na communication nun. Yun, sabi ko. Yan ang masarap.
I think Wait. mag-workout ulit. Ganun, sabi ko. So, ayun, just go with the flow lang, ganun. Sino Yun, nag-first so, move? siya. Kasi nga, nag-sorry Ah. talaga siya nung una. Ah. Then, yan, dumating yung araw na, na ilang date na kami nun. Then, nasaktuhan pa na birthday ng best friend ko nun sa sukat. Which is October 10. Then, yan, sabi niya, mag-meet up daw kami, no matter what. Kahit daw may birthday. Sabi ko, okay. Ano lang naman sa akin. Di naman, sabi ko, kaya ko naman umalis. Kaya ko naman umalis sa birthday yan kasi since gabi din uuwi yung best friend ko. So, umaga kami mag-meet. Tapos yan, deal siya dun. Tapos pagdating ko ng so dun sa may park na which is tinatambayan namin nung childhood namin. Men, sinagot niya ako, men. Sabi ko, Walang yan. Sinagot oo. siya. Apaka-magical nung time na yun kasi clueless ako na mangyayari yun. Di, ayun, sabi ko, akala ko normal meet lang. Pero, na-realize ko na parang bumalik kami sa dati ah. Sabi ko, bumalik yung dating, kasi since childhood, doon kami lagi naglalaro, ganun. Tapos, yun, ang una nangyari nun, hindi niya muna ako sinagot, binigyan niya ako ng Toblerone. Tapos Toblerone. Sarap. Toblerone, tatlo ang Toblerone. Tapos sabi ko, mahal nun. oo, Mahal nun. sabi ko, para saan yan? Sabi ko, apaka-sweet mo naman ganyan. Sabi niya, bilangin mo. Sabi ko, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bilangin mo. Sabi niya, Sinabihan. wait lang. Yung tatlo daw na yun, I love you daw yun. Tapos sinasagot niya daw ako ganun. Gago, hilig ako nun. Wow. Wait. Like, Ay, ang ganda para sa feeling mga nun, viewers, hindi po yan yung girlfriend niya. Ha? Baka mag-misunderstanding rin kayo mga viewers. Hindi po yan. Okay. Couple shirt pa sila couple shirt. Pares na yellow. Grabe, magical nung experience na yon. Alam mo yung parang lang, mangyayari lang yan sa Fable eh. Sa sa parang... Legit. Oh. Like, ayun yung mga bagay na hindi mo talaga mapaplano kahit anong gawin mo. Like, hindi mo may imagine na, kung wari, ay, sasagutin ako na ito. Yung hindi ka makakaganon eh. Biglaan yung mga ganong bagay eh. Hindi mo talaga ma-expect eh. Kaya, ang magical talaga nun, promise. Ako hindi ko pa na-experience yan. Hindi pa. Ba't nag-mute to? Siguro hindi ko ma-experience. May experience mo yun? Ano ka ba? Someday. At saka yung pagtanggap mo ng Toblerone, ano bang sabi mo, Jiro? May sinabi ka bang hindi mo na itatanggap yon? Kasi, ang alam ko sa'yo, hindi ka material person, di ba? Wait. Ano ulit? Isigaw mo. Nung binigay mo yung Toblerone, may sinabi ka bang, ay, hindi ko na yan tatanggapin. Kasi pagkakaalam ko sa'yo, di ba, hindi ka naman material person. Hindi, syempre, tatanggapin mo yun. Lalo na kapag... tinanggap mo pa kapag... rin. Nasa bag ko pa. Baka matunaw-tunaw na yan, ha? Hindi, I mean, ubus na siya. Kasi sabi ko, kainin namin dalawa. Since, kainin ko yung tatlo. Ako lang mag-isa. Pwede naman. So, yan. Diabetic ka kinabukasan. Ayun yung kinain namin. Kinain namin dalawa. Tapos yung pinaka-Toblerone na cover, yan, parang meron kasi akong diary. Then lahat na nangyayari sa amin, tinusulat ko dun. Tapos naka-tape yun dun. Ang sweet nun. Puro drawing nga yun namin. Drawing? Then yun, since 'di ba tawag dito October 10 yun nung sinagot niya ako. So, syempre, dumaan na yung November 10, mansari namin. Wow! Mansari! So, nag-mansari kami. Grabe! I mean,
di ko ini-expect kasi nga, di naman, ayun nga, di ako lagi akong clueless pagdating sa mga regalo. Halata nga eh. Halata talaga, halata. Pero, di ba, Ah. plinano ko na yun. Di ba may nakita sa akin ko yun at yung tala na bracelet. Ay, Pinakita Ah. mo sa akin yun. So, yun. Ayun dapat ibibigay ko sa kanya. Tapos, ayan, nung binigay ko sa kanya yun, ang daming kapalit, men. I mean, like, parang nakakahiya na tanggapin. Kasi, di ko alam kung ilang perang ginastos niya din. I mean, binigyan niya ako wallet, binigyan niya ako ng messenger bag, tapos binigyan niya pa ako ng wait lang, ng Ay, nabanggit mo nga sa akin. love letter. Diba? Ang dami nun. Tapos alam ko, bibilan niya pa ako ng headphones sa susunod eh. Sabi ko, How? bro, pagdating ng December, Magkano yun? ha? Sa tingin mo, magkano yun kung susumahin? Di ko alam, min. Di na bilang ng dariri, no? Mm-mm. Pero, ayun, tapos alam mo bang nagpaplano din yun bilan ako ng cellphone sa December? Pero kaya ko naman, sabi ko, Walang niya. Jowa ba yan? Ba't parang nanay? kaya nga ginawa ko. Sabi ko, Ginawa kala kang anak. Kulang na lang, Sabi- sabihan ka ng pagbutihin mo pag-aaral mo. Maganda grades mo? Ito, cellphone. parang Perfect kulang sa na, exam. Okay, may ice cream. Ay, nako. parang kulang na lang no? Parang, Kulang na lang, anuhin ka eh. Patulugin ka ng maaga eh. Tulog na, baby. ginawang sugar mommy yun. Pero no, Jiro, ang sarap sa feeling no? Like yung parang Sobra. pag Sobra. nire-reciprocate talaga nila yung feelings mo. Yun nga. I mean, kapag nagbigay ka, mas magbibigay sila ng mas better pag ganyan. Yun nga eh. Like parang, napaka-fulfilling nun sa feeling. Kasi, like, yung mga ganyang bagay kasi hindi hinihingi yan eh. 'Di ba? Ayun nga, di ba? Hindi siya hinihingi, saya nun. kusa siyang dumadating. I mean, blessing na yun, man. Legit. Blessing. Para siyang regalo no? Oo. Yung Parang- kasi sa akin ngayon, hindi naman ngayon, like parang, yung thought lang na lagi pumapasok sa isip ko. Hindi to associated like kahit like parang naiisip ko lang to minsan. Alam mo yung parang, oo, sige, nire-reciprocate nila yung feelings mo. Pero, what is the reason kung bakit nila nire-reciprocate yun? Ayun nga. Kasi ang daming possibilities, ang daming like parang cause kung bakit nila nire-reciprocate yun. Pwede kasi like parang nire-reciprocate nila yun kasi alam nilang gusto mo sila. 'Di ba? Pero there are times din naman na like they're reciprocating kasi they really want to. Like that's one of the things na like parang nakaka-trigger sa pag-iisip mo. Like nakaka-overthink yung mga ganung bagay. Like, ay, what if ganito pala yun? What if ganito pala? And like yung mga okay, balik tayo sa proper communication. Siguro naman pag assured ka, 'di ba? Like hindi ka naman masyadong nag-iisip na ganito. Ikaw, Jiro, for sure, hindi ako nagdadalawang isip. For sure, assured ka ngayon. Yes. For sure. Pamilyadong tao ka na eh. Hindi natin alam kung baka introduce yourself na yan sa pamilya niya. Ay, oo. Nagano na ba, Jiro? Since nga childhood best friends kami. Kilala na eh. No? Oo nga pala. Sobrang open na talaga. So, parang approved na agad. 100. Sabi pa nga, alam mo ba, nagkaroon siya ng yung girlfriend ko. Nung, di ba, 6 months nilagawan ko siya dati. Then, nawala kami in 2 years. Doon 2 years na yun, nagkaroon siya ng boyfriend ba yun? Ayun. So, okay. siya, private relationship sila nun. Then, ayun, nung nalaman ng parents niya, pinagalitan siya, bro. I mean, nagalit sa kanya kasi, ewan ko kung bakit, basta, ang dami nangyari ng 2 years na yan. Tapos, ang dami pang sinasabi sa akin ng
nung family nung girlfriend ko na kung hindi si Jiro, wag na lang. Wag ganun. Uy ba? Kaya, I Wow. mean, kasi, Sana all. syempre, alam mo yung, di ba yung loob ng magulang, kailangan mo rin kunin. Oo, Eh, ayun talaga syempre, importante. Syempre, Magulang. well-assured sila sa akin. Well-assured sila sa akin na, ayan, mapapagkatiwalaan yan, ganyan. I mean, ayun. Tapos, Kasi like, yung katulad ng sabi mo talaga, pag liligawan mo yung isang tao, pati pamilya talaga liligawan mo eh. mm Kasi, Tama. sige, tuloy mo, Jiro. Tsaka yung girlfriend ko, parang lahat sa kanya, super unexpected. I mean, magugulat ka na lang, parang unexpected, bigla-bigla na lang siyang magbibigay ng assurance letter na ikaw lang, ganyan. Ikaw Ganun. lang, wala nang iba. Oo, yung mga ganun. Tas, kahit Oh. minsan nga yung mga blessings na binibigay niya, I mean, yung mga regalo, minsan, need mo pa. Tas unexpected, bigla-bigla na lang niya bibigay sa'yo. Parang parang supply ng buhay. Air supply. Hindi, at saka yun yung nakakapagtaka. Paano yun nababasa yung isip mo? Ayun niya I mean, alam niya kung ano yung gusto ko. Tapos, hindi At siya alam niya kung nagrereklamo. ano yung kailangan mo. Tapos, wala siyang, hindi siya nagdo-doubt na ibigay sa akin yun. Ganun. Mm-mm. I mean, Sana all. nakakaano nga Pero dun sa Tapos- tanong mo, G, yun, yung sinabi mo, paano nyo nalalaman yung ganon? Oo. Like, sa tagal naman nila magkasama, like, you'll get to know the person then kahit without asking them personally, di ba? Malalaman mo din yun eh. Like, ako, like, naano ko lang talaga, pag gusto mo yung isang tao, the smallest details, up to the smallest details, matatandaan mo talaga eh. Di ba? Sa bagay. Kahit isang beses lang nila, kahit isang beses lang nila i-mention na, ay gusto ko pala ng ganito, matatandaan mo yun eh. Mm-mm. Di ba? Nasa Wala lang, na ano ko lang, dahil dun sa kwento ni Jiro. nasa listahan na agad ng mga kailangan mo. Kung sino. Naging Santa yung girlfriend mo no? Tsaka Are you yung, being naughty or nice? tsaka yung mga ganun, siya parang minsan, na lang siya, kusa. I mean, di ba kunyari, nagkaka-mens yung girlfriend mo. I mean, alam mo na agad kung paano mo ma-handle yung situation yun. Like, handa ka na sa mga mangyari. Handa ka nang magtanggap na napaka-cold na Oo. replies. Oo. Pero ayun sige nga, ikaw nga, anong ginagawa mo sa ganong sitwasyon, boy? Ako? Give me a tip. Ano? Give the viewers and us tips kung paano nga. Wala naman. Di naman ako I mean, wala naman akong ginagawa. As in, nandun kasi talaga yung acceptance na ganun talaga yung girl na grabe talaga mag-mood swings pagdating ng mga times na yun. Tapos, syempre, minsan kapag meron talaga siyang needs na kaya mo namang gawin, I mean, di naman siya required, pero mas maganda kung ibibigay mo or mapapadama mo sa kanya kung ano yun. Ganun. Tama. Kasi, nag-open up sa akin yung girlfriend ko. I mean, nag-friend up siya sa akin, sabi niya, need niya rin daw ng, nagki-crave daw siya sa assurance, ganyan. So, ayun. Nagbibigay lagi ako ng assurance. Assurance Yung na yan, mga- walang yung assurance na yan. Yung mga, mga normal, lang. Parang gusto kong manghampas ngayon. Like, ikaw, sa tingin nyo ba, kasi ako hindi ako nanghihingi ng assurance. Pero kailangan ko. Ayun na. That's the thing. Ganun- Ang hirap ganun din manghingi kasi pag nanghihingi ka, like parang, yung mga ganung bagay kasi hindi hinihingi yun eh. Like Oo. parang, spur of the moment talaga yung mga ganung bagay eh. Pero, there are times kasi na, syempre, you have your needs then. You have your thoughts na kailangang ayusin, di ba? Kailangan mo rin So, i-consider yung need. Oo. You have to consider that.
So, kailangan mo rin ng assurance. Ah. So, like, what if ma-partner ka sa isang tao na, like, katulad nga sabi ko kanina, hindi sila masyado vocal. Like, matututo ka talagang magtiis na parang, ay, oo, I understand na ganito sila and I'm not asking for a lot naman and I'm not gonna pressure them into giving me this type of thing. Kasi nga, hindi naman sila ganon. So, like, parang, if you truly like the person, if you truly like someone, you'll learn to adjust eh. Mm. Ako kasi, personally, alam niyo yung parang mirror ball? Yung parang, alam niyo yun, yung term na yun, mirror ball? Mm. Yung parang kunwari, this person, yung gusto nyo, yung crush nyo, mahilig sila magbasa. And then you'll end up liking reading as well. Mm. Ganon Parang kasi ako. Na-adapt mo agad. Adoption. Na, like, parang, recently ko lang yung nakita sa sarili ko. Kaso yung mga, like, parang past na kausap ko talaga, alam mo yung parang nagmumold ako into them. Yes. Kaya, like, parang na-realize ko na you have to adjust in their terms din kasi. Kasi yung mga bagay na sa tingin mo okay, what if hindi din pala okay sa kanila? Like, parang, kung wari, yung sa tingin mo, the space is okay. Like, parang yung bilis nyo na mag-usap, okay. Pero, yung sa end niya pala, nabibilisan na siya. Like, Oo. syempre, kailangan mo i-adjust yun, di ba? So, yung natutunan ko talaga, you have to adjust your pace para parehas kayo, like parang you're on the same page, you're on the same ground. Yes. Same ground. Tama yun. Ganun Tama. kasi talaga eh. It's all about commitment. It's all about being consistent. It's all about perseverance. Like, it's all, like, in the end, communication. Babalik talaga tayo sa communication eh. Like, parang kailangan mo talagang pag-usapan yung mga ganito eh. Tsaka kung gusto mo talaga or mahal mo talaga yung kailangan mo talaga gawin. I mean, kapag committed ka talagang gawin yung na kailangan kong mag-ready, kailangan ko i-accept yung mga ganito para lang, Exactly. di ba? Ganyan siya. Ganun naman kasi talaga eh. Like, masasanay ka din kasi sa ganun. Like, bababaan mo talaga yung pride mo para sa isang tao. Acceptance. It's all about acceptance. Ay, nako. Tsaka Wala in acceptance in yan. the end, parang ma-realize mo din siya in the end na kailangan mo pala talaga i-accept yung kailangan pala talaga ng acceptance para dito. Kasi in the end, mag-end up din kayo ng good things. Ganun. Kasi kung lagi na lang na ikaw, kunyari, lagi mo na lang kino-consider yung sarili mo, ganun, or nauuna lagi yung pride mo, para saan pa yung Para saan pa yun, di ba? Oo. Pa. Para saan pa yung commitment na ginagawa mo? Ba't mo pa siya minahal? Di ba? Sim. It's Like, all yung about, term na yung term na magpapakumbaba. That's it. kailangan Tama. mo mag-adjust and adapt at the same time. Pero, sige, all good things naman to. Pero, hindi din na iiwasan na nakakapagod din to eh. Yes. It's tiring din. Pero, yung pagod na yon, hindi mo mamamalayan yun eh. Hindi mo Legit yan. mamamalayan yun. Yung pagod na makukuha mo dito. Kasi, sometimes naman like, hindi naman talaga palaging 50-50 yung relationship. It's not Yes. always 50-50. Sometimes it's 70-30. Sometimes it's 60-40. Yung mga ganon. Hindi siya pantay palagi. That's what makes it, that's what makes it work eh. Diba? It's not always smooth. Yung term na parang na-adapt ko dati is, alam mo yung sa hospital, yung parang monitor doon, yung nag-beep, beep, beep. Yung ano tawag doon? Basta yung monitor na yung parang chinecheck yung heartbeat.
Oo. Heartbeat Tignan nyo. sensor. Pag naging code bigla yung heartbeat sensor. Wala niya. Pero yun nga, yung monitor na yun, di ba pag natibok pa rin yung puso mo, tumataas baba siya, tumataas baba. That's exactly what a relationship is eh. It's not always a flat line. Kasi pag nag-flatline siya, patay ka na eh. Delikado pa. Deads ka na pag flatline yon. So, if your heart is still beating, if your heart is still moving, it's not always gonna be a smooth line. It's gonna have its ups and downs. All relationships has its ups and downs din. That's what makes it work eh. Alam mo yung you are two imperfect people trying to make it work, and that is what makes a relationship. Yes. Gets niyo yun? Hindi siya hindi siya 50-50, but it needs consistency na Yes. kailangan nandun pa din yung consistency na mag-work pa din, ganun. Kailangan nandun pa din yung consistency na, nag-work pa rin talaga dapat yung relationship. Hindi naman pwede na hindi nga pantay-pantay yung relationship niyo, tas wala na pala kayong mag-end up kayo, wala na pala kayong nararamdaman sa isa't isa, na bored na lang kayo kakaganon. Para kayo tanga sa uli nun, no? Like, babalik na naman tayo sa assurance, walang you have to have assurance din. Para hindi lang siya pampakalma ng isip eh. It's like reflection din to where you are na. Like, mapapatanong ka na lang talaga, ano ba tayo? Nasaan nga ba tayo? Where are we in the term? Where are we? Period. Ganun talaga eh. And, katulad nga nung sabi mo kanina, it's not always 50-50 eh. A relationship doesn't have to be perfect. It just has to be real. Gets niyo yun? It doesn't have to be this parang fictional thing. Like, you have to connect with each other din eh. Like, parang you have to connect to the ground. Parang you have to be grounded. Ayun, you have to be grounded in a relationship para hindi kayo mawala sa ere. Gets nyo? Gets na gets. Di man siya fair all the times, pero at least hindi mo natanong yung sarili mo na dito, para saan ko ba ginagawa to? Kasi may reason. Diba? Oo. It has a reason. Ay, nako. Assurance na yan. Assurance yan. Assurance na yan. Ayan. Walang yang assurance na yan. That's the title of today. That's the title of today's episode. Kasi, ginagawa na lang yung title at oo nga eh. Episode eh. Kasi, talaga. Ako kasi napakalala ng utak ko talaga for real. Like, kailangan ko talaga ng assurance. Kasi, pero hindi ka naman yung nagtatanong eh, no? Talaga. Hindi eh. Ayoko din kasi tanungin. Kasi pag tinanong ko, parang namimilit ako, di ba? Ayun nga. Parang ayun nga. Di ba kapag nanghihingi ka, parang, tapos, parang, ayun nga, parang ganun. Parang yung isip mo, parang fino-force mo sila na gawin yun. Diba? Like, para may isip mo talaga na, pag hindi ko to sinabi, hindi nila gagawin. Gets nyo? Ayun nga. Sabi ko, parang nandun din yung isip mo na, kung kailan ko pa sinabi, tsaka lang ba. Parang, kaya yun, dun na napasok na, parang feeling mo, fino-force mo lang sila na gawin yun. Pero Joe, was there a time na naging, 'di ba, sobrang kailangan mo ng assurance? Was there a time na parang greedy ka na sa assurance? Greedy ka na sa assurance na 'yon? Last night? Last night. I mean, I wouldn't say it was greedy. I just needed it, you know? Kailangan ko. So, parang I kinapalan wouldn't say na it was,
kinapalan ko na talaga yung mukha ko. I told her na parang, ayun nga, like, first time ko inopen sa kanya yung parang, I need constant reassurance. Kasi hindi ko talaga ibinabanggit yun sa kanya. Pero, kasi you have to open up these things eh. You have to open up these things para maintindihan din ng partner mo na, ay oo, I have to, hindi naman I have to adjust. I have to consider yung mga ganon bagay. So, siguro, like, I wouldn't say it was greed that forced me to do that. And, yung sabi ko lang talaga na parang, ayun nga, kailangan ko to. And I told her what bothered me, yung mga ganon. And, like I said, you have to open up these things. Kasi nga, you have to make it work. Kasi in a relationship naman talaga, it's not always you who has to be the one that is working for both parties. Kailangan parehas talaga kayong nag-work doon. And for that, you have to assure her. Pero, you have to get assurance as well. Doon papasok yung 50-50 na sa relationship. You'll give your 50, she'll give her 50. Pero magtitira ka ng 50 sa iyo, sa sarili mo. Kasi pag binigay mo naman yung lahat mo, di ba walang-wala ka na nun? Yes. Ubus na talaga yung balance. Yes. Yung balance mo. You have to save some for yourself. Kasi pag puno ka ng puno ng mga baso, hindi mo marirealize na ubus na pala laman ng baso mo. Di ba? Ayun. Hindi mo marirealize na yung pinupunuan mo, punong-puno na ka, so ikaw, wala ka ng laman. So you have to save 50 for yourself. Ganun naman talaga. Kailangan mo talaga i-balance yun. It's all about Ito, bibigay mo dun sa iba. Ito, bibigyan mo para sa akin. Etong nagtatitira na to, iinumin mo na to, sa'yo na to. Ang same. Like, talaga, na-realize ko talaga na, hindi ako nag-realize. She made me realize din na, if in order to be happy, you have to have times na you're happy without her and you're happy with her. Kasi pag masaya ka lang nakasama ka, hindi mo naman siya palagi kasama, di ba? You're not always in each other's presence. So, dun din papasok yung kailangan mong tiran yung sarili mo para maging masaya. Ano yun? Kapag nandun lang siya, masaya ka na. Tapos pag Yun nga uwi na siya, diba? iiyak ka na. Oo. Pero Like, parang what if hindi mo na may kasal enjoy na yung kayo? time mo. What if nangyari na yung after marriage? Ganun. What do you mean after marriage? Kasi 'di ba, hindi ka naman always hindi mo naman kasama always yung partner mo. Pero what if after marriage, lagi na kayo magkasama sa isang parang location ganun? Ganun pa rin. Ganun pa din siya. Pero, I mean, syempre, di ba kapag tapos nun, magkakaroon na kayo ng family. So, yung ano na yun, yung tawag dito, yung love na yun, madadagdagan na siya ng tinatawag na bond. Ayun na yung, I mean, di lang kayong dalawang party. Okay, kaya ba yan? Nakukutal na naman. Hindi lang kayong dalawa. It's not just me and you. Pero, meron ng buong family. I mean, circle na siya. Di na siya, triangle Kasi pa. pagkasal na kasi kayo, syempre mag-iiba din yung priorities nyo nun eh. Ayun nga. Di ba? Same. Like, para iba na yung parang aasikasuhin nyo. Like, pag mag-aasikasa kayo ng mga bagay, it's not just you na parang, ayun yung perks, di ba? Hindi ka na mag-isa. Sa mga bagay na sa mga bagay na ginagawa mo, hindi ka na nag-iisa. That's the fun part of it. That's the wholesome part of it, of being married or in a marriage. It's the fact that through all your troubles, through all your victories, wins and losses, may karamay ka. That's the bottom line. Yun talaga yun. Yun na talaga yung pinaka-conclusion ng lahat. Kasi, ikaw, sa tanungin ko kayo, date to marry kayo, di ba?
Ikaw, Jiro, date to marry ka? Ano na? Date to marry. Yes. Ano yun? Ito, let's talk about this. Come on, let's talk about this. Date to marry ka ba? Yes. Date to marry is dinedate mo and may goal ka na agad na pakasalan mo siya. Oo. Legit? Date to marry ka. Ba't parang ikaw, Gio, hindi ka date to marry? Uy, may sinabi ba ako? Nagulat ka nung sinabi niya. Nagulat ka eh. Legit? Kasi parang nagtataka ako, parang meron ka ng iba eh. Pero ano, sige, tatanungin kita, Gio. Ano, date to marry ka ba? Oo, date to marry ako. Yan. Yan ang gusto ko sa inyo, date to marry kayo. Ay, Walang nako. ibang rason pa na magde-date ka kaysa hindi mo siya pa, to the point na hindi mo siya pa. Yes, gets ko yan. Yes. Pero at the same time kasi, ako, hindi ko sinasabi date to marry. Sinasabi ko, date to love. Date Kasi to love. kung mahal mo naman talaga yung isang tao, darating din niyang marry na yan eh. That's in your path together. Darating din yan. Parang ano, so parang Di lang- rate mo yung path na yon. From date to marry, meron pa dong gitna. Yes. Kasi, oo. Di na, Alam di niyo lang ano, naman, sige, di ikaw lang muna, naman, Jiro. di lang naman marry yung goal mo. I mean, Yes. goal mo talaga is mahalin siya forever. That's Diba? the thing. Kaya hindi ko talaga sinasabi date to marry. Although date to marry ako, pero there's so many things that will happen before marriage na matutuklasan nyo parehas. So sinasabi ko talaga date to love. Kasi katulad ng label yan eh. Katulad ng label yan. A label will come when it comes. Pero the things that are in that label, matutuklasan mo na yan bago pa kayo makalagay ng label. Diba? Ginawa mo talaga lahat yun para sa love. All those things are for love. Diba? Oo. Ang ano lang, ang nakakapagtaka lang, paano kayo nakakahanap ng sa inyo? Kung Nako. mag-start kayo dun sa phase na ganun, Yes. date, to love, to marry, simula tayo sa date. Paano? Kasi just sige, happening go, with continue mo. friends or something? Aha. Or parang meron na talagang nagde-decide sa'yo. Di ba meron tayong dalawang uri ng paghahanap. Una is the coincidence, pangalawa is the reto. Yes. Wala. Yun ang dalawa. Dalawa lang talaga yun. There's no other way. Oo. Una is tadhana, pangalawa is basta reto. Wala akong maisip na parang rhyming word para doon. Yung sa akin kasi, mix of both eh. Mix of both sa akin eh. Yes, ganito kasi. Before pa kami mag-usap, nakikita ko na talaga siya palagi. Alam mo yung parang kuhang-kuha niya na talaga yung mata ko. Yung parang crush ko na siya, yung mga ganon. Pero hindi kami nag-uusap. Nagkikita lang kami sa mga daanan and all after class, yung mga ganon. Hindi talaga kami nag-uusap. Tapos na-realize ko na yung tropa ko, tropa niya, yung tropa netong kausap ko. So it's like may mutual connection kami. So parang may mutual connection kami. And then ayun, nalaman ko na she felt the same way. Dahil doon sa tropa ko. Through the tropa, oo. Through the friend na kinuwento sa friend ko. Tapos kinuwento sa akin ng friend ko. And then sabi ko, hindi pala sinabi ko, sila yung nag-set up sa amin dalawa para magkakilala. So, it's a mix of both. Pinaglalapit talaga yun. Now, that actually works. Kasi parang, may may kapit ka sa dalawa eh. Hindi lang, Hindi lang isa. makakuha ka pa ng inspiration sa iba para makuha mo talaga yung main goal mo. That's the thing. Pero, kung hindi dahil sa tropa kong yon, siguro hindi kami nag-uusap ngayon. Siguro, siguro hindi kami nag-usap noon, that day.
Kaya, it's a mix of reto and a mix of coincidence din. Di ba Diba? nga yung, Ano Di ba yun? nga yung Ano iba? mas nangunguna? Ano? Ano mas nangunguna? Di ko alam. Hello! Parang I ito don't yung nangunguna know. pero nga di ba yung iba, nanggagaling sila sa mga dating app. Yes. Then, Nauuso ulit ngayon yun. nagkakatuluyan talaga sila. Yun, O, isa yun yun sa mga uri ng reto. Yung app yung nagre-reto sa'yo. Yes, that's a type Then, of reto din. Yung, Matching. yung ano ko, yung kuya ng girlfriend ko, Ito na. yung asawa niya, yung Ang ano asawa naman ng niya, connection nun? Yung kuya ng girlfriend mo, yung Mm. asawa niya, tapos, is nanggaling sa dating app, then kinasal sila. weh. Oo. So, in the end, sige, tuloy mo. Ay, in the end, ayun talaga yung, ayun talaga yung fate ng kuya niya. Like, may pinagsamang reto, tapos tinadhana talaga sila. So, nakikita natin ngayon na it's not always reto, it's not always tadhana. Minsan, napapagsama mo sila parehas. With all our powers combined, boom! Ay, nako. Pero Shazam. grabe yun Kasi ang dami din kasi nagda-doubt sa dating apps di ba? Ayun nga eh. So many people are doubting dating apps. Lalo na Napakadami. yung- Ba't kami ako ng dating app to ba ako? After neto, magda-download si Gio, no? Tsaka yung iba tapos, ginagamit. kausap ko pa nun, 17, 18, oh, mahal. Grabe. Yung iba ginagamit lang yung dating app para makapaglandian. Sim. That's why dating apps has its bad reputation dahil nga dun sa mga malalande. Oo. Para lang masatisfy Asking yung for mga sex. nila. Natahimik kayo dun Hindi kasi Natatawa namin kasi ako, naiintindihan. Natatawa ako sa camera ni Jiro Yun yung masama doon. Napakalapit. Oo, yun yung masama doon. That's why it has its bad Talaga, reputation. Ang dating app. Kasi madami din kasi yung nag-iisip sa dating apps na parang hindi siya sincere. Dahil nga doon sa like parang naghahanap lang ng kalandian. Meron nga. Infinite app ka lang. Oo. Sige, labas tayo sa dating apps. Omegle. Oh my. Ang dami kong nakausap doon sa Omegle. Kinausap lang ba talaga? O nilandin Nako. mo na? Kausap lang. Siguro, Kausap sige. lang. Isa siguro. Isa lang. Kabinado siya. Yung iba nga may pa din, yung mga naglalaswaan pa din kadiri. Ang dami! Napakadami! Legit! I have noticed a lot. Yes. Experienced tuloy. I have witnessed yun. Experience ang wala. Hindi mo kasi maiiwasan yun Napakadami dun, legit. Oo. Pero sinara na yun, di ba? Oo, sayang. Oo. Oo. O may TV na lang. Oo, may TV na lang. Sa Ome TV naman, mas monitored. Pero minsan, may nakakalusot pa rin. Yung sa Omi TV kasi tama ka, mas monitored. And parang makikita mo talaga. Kasi halos lahat ng sa Omi TV nagka-camera, di ba? Oo. So makikita Kasi mo talaga. kasi nakikita talaga nila Halimbawa, pag tinakloban mo yung camera to, ayan, may magpa-pop up dyan. Sasabihin, your camera is not on or your camera is, we can see your face. Ganun. Mm-mm. Takpan ko Pero yung alam camera niyo ko. yung alam niyo yung alam niyo yung yung ginagawa sa Omi TV, yung napakadilim nung kausap, yung parang nakamatch mo. Tapos Kasi pa tatapatan mo yung flashlight. Flashlight. Kitang-kita Nag-flash Yung bomb. iba tulog pa eh. Ay, nako. Kaya yun, it's still, meron pa rin mga bad thing pagdating dun sa mga dating apps na yun. Pero dahil dun sa kuya ng girlfriend mo na ngayon, yung asawa niya na ngayon, ang layo ng pinanggalingan Ang layo Yung asawa niya na ngayon, that is proof Minuno talaga that is proof na it still works.
it's not about the place where you find it. It's about what you find in that place. Mm-mm. Diba? Hidden treasures nga naman. It's all about the hidden treasures. Mhm. Paano sa Facebook? May hidden treasure ba ang Facebook para sa akin? Nako! Mahirap sa Facebook. Mahirap sa Facebook, lalo na kung si Mark Zuckerberg. Kung ako sa'yo, sa IG ka na Magsasadya. maghahanap. IG. Gagi. Alam mo ba, yung IG ko puno ng Koreano. Nandun pa naman yung dati. Dati-rati, sabay pa Sabay pa natin, kinakaharap ang lahat. Sino mag-sound break? Song break. Ayun, song break natin. Song Come on, break. song break Oo. natin yun. Ano Sound pangalan nun? break. Dati. Ano pangalan nun? Dati. Is it just Dati? Dati by Sam Concepcion and Tipid. Okay. Sa ulong sa Song ulo. break. Song break. Mamaya ulit. Dati-rati sabay pa nating pinangarap ang lahat. Umaawit pa sa hangin at amoy araw ang balat. Naaalala ko pa noon, nag-aagawan ng Nintendo. Kay sarap namang mabalikan ang ating kwento. Lagi-lagi ka sa amin ang dumediretso pag-uwi. Maglalaro ng tao-taong piso-pisong nabili. Umaawit ang theme song na sabay kinabasa. Kay sarap namang mabalikan ng alaala. Ikaw ang kasama buhat noon. Ikaw ang pangarap hanggang ngayon. Di ba't ikaw nga yung reyna at ako ang iyong hari? Ako yung prinsesa, sagip mo palagi. Ngunit ngayon'y marami nang nabago't nangyari. Hindi ang pagtingin na gaya pa rin na nararata dati, nararata dati, nararata dati, na gaya pa rin na dati-rati ay palaging sabay na mag-siesta. Sabay ring gigising ng alas 4:30. Oh, sabay manonood ng paboritong programa. O kay tamis namang mabalikan ng alaala. Di ba't ikaw nga yung reyna at ako ang iyong hari? Ako yung prinsesa, sagip mo palagi. Ngunit ngayon'y marami nang nabago't nangyari. Hindi ang pagtingin na gaya pa rin na dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan. Gamit-gamit ang mantel na tinatali sa kawayan. At pawang magkakalaban pag nagtataya-tayaan. Pero sing tamis ng candy pag nagkakasal-kasalan. Di ba dati ay nagkukunwaring Marvin at Jelena? Minsan ay tambalang Mylene at Bojo Molina. Ang sarap siguro balikan ng mga ala-ala. Lalo na kung magkayakap mga bata't magkasama. At Parang Hulyo at Hulya, lagi tayong magkasama. Sabay tayong umiyak at inaabis isa. una kang kinakatok sa pagsapit ng umaga. Sana mabalik pang dati nating pagsasama. Di ba't ikaw Ako yung prinsesa, sagip mo palagi. ngunit ngayon'y malayo ka at malabong mangyari. Ang aking pagtingin, Bulong na lang sa hangin. pangarap na lang din. Nagaya pa rin lang.
welcome back, ladies and gentlemen, to the Rilambutanan podcast. So let's pick off where we left off about dating apps. Kanina napag-usapan nga natin na yung kuya ng girlfriend ni Jiro. It's a living testament na it's not about where you find it. It's about what you find in that place. So parang kasi, it's like dating apps ngayon, it's getting its bad rep dahil nga dun sa mga hindi talaga seryoso. Honestly, kahit saan ka naman pumunta eh. Like, dating app is literally just an app. Pero, Minsan, pag pumunta ka sa totoong buhay talaga, may mga makikita ka talagang ganyan eh. Sige, Jiro, ikaw. minsan kasi yung dating app is ginagawa na lang nilang pang entertainment. Like, di na talaga sila naghahanap into true love. I mean, ganoon naman talaga. Parang ginawa na nila normal yung ganun. Yun nga eh. Like, kaya kailangan talaga yung date to marry thing. Kasi yung iba hindi talaga seryoso. That's what differentiates this generation din. Kasi yung iba talaga, wala. Landi lang. Hindi talaga Yes. seryoso. Kaya, ayun, stay strong sa inyo. Sa inyong dalawa, Gian and Jiro. Huwag kayong lumandi, sinasabi ko sa inyo. May girlfriend na ako. May girlfriend ka na eh. Ito si Gion, soon to be. Ako naman, wala. Koreana magiging May girlfriend. Koreano to si si Oo. Gion. Wait, charot. Sarang heyo. 17 pa lang yan. Lo. Yo, bro. Yo. Honestly, dami natin na topic Assurance, dating apps, commitment, marriage, date to love. Napakadami for this Ang episode. pinaka-highlight natin, walang hiyang assurance. Yes. Walang iyang po. assurance. Pasensya na. Gagayahin ko. Pasensya na. Pasensya na. Naalala ko bigla sa pagkasabi mo, walang yang assurance eh. Walang yang assurance. Walang hiyang assurance. Pasensya na, ha? Nung kinuwento sa akin ni Jiro yun, walang yan, tuwan-tuwa talaga ako kasi na-imagine ko yun. Pasensya na, ha? Naiyak ako. Shit. Grabe. Mga viewers, huwag nyo nang alamin. Wag niyo nang alamin. That's our inside joke today. So, let's wrap this up. let's wrap this up. Yes. So, very thank you, gumapsumida sa lahat ng mga nakinig, sumubaybay, hanggang sa pinaka dulot-dulo, pinaka very last teristing ngisim ng podcast episode na ito. Episode 2. Grabe, inabot kami ng 2 buwan bago namin magawa ang second episode. Ang dami pa namin nangyari after that. Pero pumasok tayo sa pinaka main topic natin, ang walang iyang assurance na yan. Ayun. So, sa lahat ng mga nagtataka kung magkakaroon tayo ng Christmas episode, magkakaroon ba tayo? Nako. You'll soon find out, ladies and gentlemen. You'll soon find You'll out. soon find out, ladies and gentlemen. And ito si Jiro, naghahanda na. Jiro, say your last words. Uy, any last words ba? Any last words? Pasensya. Wag yun. Wag yun. Mahal ko ang Pilipinas. Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. That's it, ladies and gentlemen. This has been our Lambatanan podcast. And thank you. Thank you for Thank you. watching and Thank you. Next listening. Bye-bye. See you next Bye. episode.